Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is January 9, 2026. January 9 is Friday. Araw po ng Biyernes ngayon. Time check tayo, 9:17 in the evening dito sa Pilipinas. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ng Ebanghelyo. At ang ating pong pag-aaralan para sa araw na ito ay up-to-date po tayo para sa araw na ito, January 9. Tulad ng dati, bago po tayo magsimula, naanyayahan ko po kayo na ako'y samahan sa ating pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Lord Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, we offer you all our prayers, our works, our joys, and our suffering of this day, in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world. We offer them for all the intentions of your Sacred Heart, the salvation of souls, the reparation for sin, the reunion of all Christians. We offer them for the intentions of our bishop, our priests, and of all apostles of prayer, and in particular for those recommended by our Holy Father for this month. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So magandang gabi po muli sa inyong lahat. Masama na naman ang ating pakiramdam. Pero ginagawa na po natin ng paraan. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Papakita ko na po sa inyo kung ano ang ating ebanghelyo ngayon. Muli, January 9, 2026. Share screen po ako. Wait lang. Wait lang po. Okay. Sana po ay, sana po ay kita na ninyo. Ang ating ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 5, mga talata 12 hanggang 16. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Naburi sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapagagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Nais ko gumaling ka at luminis. At noon di nawala ang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus, Huwag mong sabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog ayon sa iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ikay magaling na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Stop share na po tayo. So, iyon po ang ating ebanghelyo sa ngayon. Ito ay tumutukoy na naman sa isang himala ng pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa kahilingan ng isang ketongin. Opo, isa na namang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus mula sa kahilingan ng isang ketongin. Likas sa atin na kapag madumi ang isang bagay, ito ay nilalayuan natin o iniiwasan.
iniiwasan natin ang maruruming tubig tulad ng tubig baha. Ayaw natin itong daanan o ayaw din natin makainom ng maduming tubig. Ayaw nating makatapak ng mga dumi ng hayop o tao. Nasusulasok tayo sa ganitong uri ng mga dumi at palagian nating nililinis ang ating mga katawan sa paghuhugas at paliligo. Tanda ng ayaw nga natin talaga ng dumi. Ang ating ebanghelyo para sa araw na ito, January 9, 2026, ay hinango nga sa aklat ng ebanghelistang si San Lucas. Dito, tinawag na at kasama na ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa pagsasagawa ng kanyang mga pampublikong ministeryo. Dahil dito, sa kanyang mga ginagawa, nasisiwalat na ang kaharian ng Diyos sa kanyang mga ginagawa, nakita at nasasaksihan ng mga tao. Ang mga himala't tanda, kumakatawan nga ito sa paghahari ng Diyos. Nasaksihan ito ng kanyang mga alagad na siya ring dahilan upang mapalakas, mapalalim ang kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos at kay Jesus. Higit tayong natututo sa pagkakita ng mga dapat malaman higit kapag sinasabi lamang ito sa atin. Mas lalo tayong natututo sa ating mga nasasaksihan kaysa sa mga pagkatuto o karunungan na sinasabi lang sa atin. Sa larangan ng akademya, tinatawag itong demonstration teaching. Ipinakikita mo ang isang pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa. Jesus was demonstrating to the people and to his disciples the very kingdom of God with his words and actions. It was precisely giving of examples. When Jesus said the gospel values of service, he was the first who did it through demonstration. You can remember the scene of the washing of the feet. That is the gospel values of service. Sa kabanata ng Ebanghelyong tema ng ating pinag-uusapan, nagpapagaling si Jesus o nagpagaling si Jesus, ng isang ketongin. Sa panahong yon, sobrang nakakahawat, nakakatakot ang ketong. Walang gamot at ganun nga isang himala ang kailangan upang gumaling dito. Kailangang sumigaw ng mga ketongin kung daraan sila sa mga matataong lugar na marumi, marumi, marumi. Tulad ng sinabi ko sa simula, likas sa atin na kapag madumi ang isang bagay, ito ay ating nilalayuan o iniiwasan. Iniiwasan natin ang maruruming tubig tulad ng tubig baha at ito'y mainom din, maduduming tubig. Makatapak ng mga dumi ng hayop o tao. Nasusulasok tayo ng todo sa ganitong uri ng mga dumi at palagian nating nililinis ang ating mga katawan sa anumang karumihan sa pamamagitan ng paghuhugas at paliligo. Tanda nga talaga na ayaw natin ng dumi. Bakit inutusan ang ketongin na magpakita sa mga pari? Hindi naman sila mga manggagamot sapagkat kahit sa larangan ng medisina, hinaharap o kailangang harapin ang isang sakit sa pamamagitan ng dalawang approach, dalawang dimension. Ang dimension ng temporal, ang nabubulok na katawan, at ang dimensyong spiritual, ang walang kabulukang spiritual na walang pagkatapos. At kahit sa kamatayan, ang spiritual na ito na dimensyon ang haharap sa hatol
kung saan paroroon ang kaluluwa ng isang tao na sa parusa o gantimpalang walang katapusan. Magpakita ka sa mga pari sapagkat sila ang mga may mata at panamdam sa mga espiritual na bagay. Sa mga bagay na ito sila tinuruan at sinanay. Kaya ito ang inaasahan na kaya nilang gawin. Kakatwa na iniiwasan natin ang karaniwang dumi, ang mga dumi ng hayop, ang mga dumi ng tao, anumang dumi na magpapadumi sa ating katawan. Ngunit hindi tayo nandidiri sa mga duming makapagpapadumi sa ating mga kaluluwa. Ang mga kasalanan tulad ng mga kasalanan sa paglabag ng kautusan, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, ibigin mo at igalang ang iyong mga magulang, huwag kang sasaksi sa mga bagay na hindi katotohanan, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Ngunit paulit-ulit tayong umiibig ng higit sa mga bagay na mababa sa Diyos. Madali tayong maging sakim at wala tayong pandidiri sa ganitong mga uri ng dumi. Dinudumihan natin ang ating mga kaluluwa at spirito, kaluluwang walang kamatayan na siyang hukuman ng Diyos. Mukhang malayo sa tamang katwiran, hindi ba? Ang ketongin, bagamat marumi, ang sakit na sa isip nila noon ay karumihan din ng kaluluwa at spirito sa pagkakasala. Ang ketongin ay humiling kay Jesus, "Kung loloobin mo po, Panginoon, malilinis mo ako." Kaya sagot ni Jesus, "Niloloob ko, ikaw ay luminis." Pinandidirihan ng lahat sa kanyang karumihan, ngunit ang Diyos ay hindi siya pinandirihan. Niloob siyang malinis. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi mandidiri sa sinuman na may kalooban din at humihiling kaloobang magbago, humingi ng awa at patawad. Lepers that time were shunned, yet the love of God manifested in the Lord Jesus, who shuns no one as much as one is with a contrite heart, to ask for forgiveness and healing. Such is the love of God. Ang karumihan ay umeepekto kapwa sa katawan at kaluluwa. At ito ang karumihan ng kasalanang laging turo sa atin ng mga ama ng ating simbahan. Kung patuloy tayong mamumuhay sa ganitong mga uri ng karumihan, kasalanan, tuluyan tayong mawawasak, tuluyan tayong masisira kapwa kaluluwa at katawan. At ganito nga ang talagang mangyayari sa atin kung hindi tayo darating sa isang realization na ang mga kasalanan natin ay kailangan nating ihingi ng kapatawaran. Kailangan nating lumapit sa Diyos at tumiling ng paghihilom at paglilinis. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, sapagkat kung hindi, tuluyan nga tayong mapaparoon sa kabulukan. The way the leper approached Jesus is instructive and demonstrative to us. The leper fell on his knees, his face in an act of humility, and implored the Lord Jesus, "Lord Jesus, if you will." We need to take the same kind of a posture as we seek to follow the Lord. The posture of humility, the posture of having a contrite heart,
to ask for forgiveness and healing. He will so forgive us and heal us of the wounds of sin, but He awaits our request. Let us reach out to Him today. Remember, the sacrament of confession is a healing and liberating sacrament. We must take full advantage of it. Amen. Diyan na po tayo nagtatapos. So, ma-realize natin, malaman natin ng buong katotohanan na ang anumang kasalanan ay mas nakakasulasok at nakaririmarim kung ito'y nakaaapekto sa ating kaluluwa. Naririmarim tayo, nasusulasok tayo sa mga dumidikit sa ating katawan. Ngunit higit sana tayong masulasok sa mga kasalanang nagbibigay dumit mancha sa ating mga kaluluwa. In the first and final place, kaluluwa natin ang haharap sa Diyos upang hukuman. Diyan na po tayo tuluyang nagtatapos. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito. Magandang gabi sa inyong lahat.